Kabanata 9, ang Swiss Reformer. Sa pagpili ng mga kasangkapan para sa pagbabago ng simbahan, ang parehong banal na plano ay nakikita tulad ng sa pagtatanim ng simbahan. Ang makalangit na guro ay dumaan sa mga dakilang tao sa lupa, ang mga may titulo at mayayaman, na nakasanayang tumanggap ng papuri at pagpupugay bilang mga pinuno ng mga tao. Sila ay labis na nagmamalaki at may tiwala sa sarili sa kanilang ipinagmamalaking kataasan na hindi sila mahubog upang makiramay sa kanilang kapwa-tao at maging katuwang sa abang tao ng Nazareth. Para sa mga walang pinag-aralan, mapapagal na mangingisda ng Galilea ang tawag, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Mateo Kapitulo 4 versikulo 19. Ang mga disipulong ito ay mapagpakumbaba at madaling turuan. Kung gaano sila naimpluwensyahan ng maling turo sa kanilang panahon, mas matagumpay silang matuturuan at sanayin ni Kristo para sa kanyang paglilingkod. Kaya sa mga araw ng dakilang reformasyon, ang mga namumunong reformer ay mga lalaking mula sa mababang buhay, mga taong pinakamalaya sa anumang panahon nila mula sa pagmamataas sa ranggo at mula sa impluwensya ng pagkapanatiko at pagkapari. Plano ng Diyos na gumamit ng mga hamak na instrumento upang makamit ang magagandang resulta. Kung magkagayon ng kaluwalhatian ay hindi ibibigay sa mga tao, kundi sa kanya na gumagawa sa pamamagitan nila sa kalooban at sa paggawa ng kanyang sariling kasiyahan. Ilang linggo pagkatapos ng kapanganakan ni Luther sa isang kubo ng Monero sa Saxony, ipinanganak si Ulrich Zwingli sa kubo ng pastol sa gitna ng Alps. Ang kapaligiran ni Zwingli sa pagkabata, at ang kanyang maagang pagsasanay, ay tulad ng paghahanda sa kanya para sa kanyang misyon sa hinaharap. Pinalaki sa gitna ng mga tagpo ng likas na kadakilaan, kagandahan, at kakilakilabot na kadakilaan, ang kanyang isip ay maagang humanga sa pakiramdam ng kadakilaan, kapangyarihan, at kadakilaan ng Diyos. Ang kasaysayan ng matapang na gawa na nakamit sa kanyang katutubong mga bundok ay nagpasiklab sa kanyang kabataang mithiin. At sa tabi ng kanyang banal na lola ay nakinig siya sa ilang mahahalagang kwento sa Biblia na kanyang nakuha mula sa gitna ng mga alamat at tradisyon ng simbahan. Sa pananabik na interes ay narinig niya ang mga dakilang gawan ng mga patriarka at mga propeta, ng mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa mga burol ng Palestine kung saan nakipag-usap ang mga anghel sa kanila, ng sanggol ng Bethlehem at ng lalaki ng Kalbaryo. Tulad ni John Luther, ang ama ni Zwingli ay nagnanais ng edukasyon para sa kanyang anak, at ang bata ay maagang ipinadala mula sa kanyang katutubong lambak. Ang kanyang isip ay mabilis na umunlad, at ito ay naging isang katanungan kung saan makakahanap ng mga gurong may kakayahang magturo sa kanya. Sa edad na 13 ay nagpunta siya sa Bern, na noon ay nagtataglay ng pinakakilalang paaralan sa Switzerland. Dito, gayunpaman, isang panganib ang bumangon na nagbantang sisira ang pangako ng kanyang buhay. Ang mga determinadong pagsisikap ay ginawa ng mga prail upang akitin siya sa isang monasteryo. Ang mga monghe ng Dominican at Franciscan ay nasa tunggalian para sa popular na pabor. Sinikap nilang matiyak ito sa pamamagitan ng mga pasikat na palamuti ng kanilang mga simbahan, ang karangyaan ng kanilang mga seremonya, at ang mga atraksyon ng mga sikat na relikya at mga imaheng gumagawa ng himala. Nakita ng mga Dominikano ng Bern na kung mapapanalo nila ang mahuhusay na batang iskolar na ito, magkakaroon sila ng parehong pakinabang at karangalan. Ang kanyang labis na kabataan, ang kanyang likas na kakayahan bilang tagapagsalita at manunulat, at ang kanyang henyo sa musika at tula, ay magiging mas epektibo kaysa sa lahat ng kanilang karangyaan at pagpapakita, sa pag-akit sa mga tao sa kanilang mga serbisyo at pagtaas ng kita ng kanilang order. Sa pamamagitan ng panlilinlang at pagsuyo ay sinikap nilang hikayatin si Zwingli na pumasok sa kanilang kumbento. Si Luther, habang isang estudyante sa paaralan, ay inilibing ang kanyang sarili sa isang selda ng kumbento, at siya ay nawala sa mundo kung hindi siya pinalaya ng Diyos. Hindi pinahintulutan si Zwingli na makatagpo ng parehong panganib. Nakatanggap ng impormasyon ng kanyang ama tungkol sa mga disenyo ng mga prail. Wala siyang intensyon na payagan ang kanyang anak na sundin ang walang ginagawa at walang kwentang buhay ng mga monghe. Nakita niya na ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa hinaharap ay nakataya, at inutusan siyang umuwi ng walang pagkaantala. Ang utos ay sinunod, ngunit ang kabataan ay hindi matagal na kontento sa kanyang katutubong lambak, at hindi nagtagal ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, nag-aayos, pagkaraan ng ilang panahon, sa Basel.
Dito unang narinig ni Zwingli ang ebanghelyo ng libreng biyaya ng Diyos. Si Wittenbach, isang guro ng mga sinaunang wika, ay, habang nag-aaral ng Griego at Hebreo, ay naakay sa banal na kasulatan, at sa gayon ng mga sinag ng banal na liwanag ay nabuhos sa isipan ng mga estudyante sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Ipinahayag niya na mayroong isang katotohanang mas sinaunang, at may walang katapusang halaga, kaysa sa mga teoryang itinuro ng mga mag-aaral at pilosopo. Ang sinaunang katotohanan ito ay ang kamatayan ni Kristo ang tanging pantubos ng makasalanan. Para kay Zwingli ang mga salitang ito ay ang unang sinag ng liwanag na nauuna sa bukang liwayway. Hindi nagtagal ay tinawag si Zwingli mula sa Basel upang pumasok sa kanyang gawain sa buhay. Ang kanyang unang larangan ng paggawa ay sa isang parokya ng Alpine, hindi kalayuan sa kanyang katutubong lambak. Nang matanggap ang ordinasyon bilang isang pari, iniukol niya ang kanyang sarili ng buong kaluluwa sa paghahanap ng banal na katotohanan, sapagkat alam niya, ang sabi ng isang kapwa reformador, kung gaano niya dapat malaman kung kanino ipinagkatiwala ang kawan ni Kristo. Habang higit niyang sinasaliksik ang mga kasulatan, lalong ilinaw ang kaibahan ng kanilang mga katotohanan at ng mga maling pananampalataya ng Roma. Isinuko niya ang kanyang sarili sa Biblia bilang salita ng Diyos, ang tanging sapat, hindi nagkakamali na tuntunin. Nakita niya na dapat ay sarili nitong interpreter. Hindi siya nang ahas na tangkaing ipaliwanag ang banal na kasulatan upang suportahan ang isang naunang teorya o doktrina, ngunit ginampanan niya ang kanyang tungkulin na alamin kung ano ang direkta at malinaw na pagtuturo nito. Sinikap niyang gamitin ang kanyang sarili sa bawat tulong upang magkaroon ng ganap at wastong pag-unawa sa kahulugan nito, at humingi siya ng tulong ng banal na espiritu, na, ipinahayag niya, ay maghahayag nito sa lahat ng naghahanap nito ng may katapatan at may panalangin. Ang mga kasulatan, sabi ni Zwingli, ay nagmula sa Diyos, hindi sa tao, at maging ang Diyos na nagbibigay liwanag ay magbibigay sa iyo ng pagkaunawa na ang pananalita ay mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi mabibigo, ito ay maliwanag, ito ay nagtuturo sa sarili, ito ay naghahayag ng sarili, ito ay nagliliwanag sa kaluluwa ng lahat ng kaligtasan at biyaya, ito ay inaaliw sa Diyos, ito ay nagpapakumbaba, upang ito ay mawala at kahit na mawala ang sarili nito, at niyakap ang Diyos. Ang katotohanan ng mga salitang ito ay napatunayan na mismo ni Zwingli. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang karanasan sa panahong ito, isinulat niya pagkatapos, nang, nagsimula akong ibigay ang aking sarili ng buo sa banal na kasulatan, ang pilosopiya at teolohiya, eskolastiko, ay palaging nagmumungkahi ng mga away sa akin. Sa wakas ay narating ko ito, na naisip ko, dapat mong hayaan ang lahat na magsinungaling, at matutunan ang kahulugan ng Diyos mula sa kanyang simpleng salita. Pagkatapos ay nagsimula akong humingi sa Diyos ng kanyang liwanag, at nagsimulang maging ang mga banal na kasulatan mas madali para sa akin. Ang doktrinang ipinang-aral ni Zwingli ay hindi natanggap mula kay Luther. Iyon ay ang doktrina ni Kristo. Kung ipinang-aral ni Luther si Kristo, sabi ng Swiss Reformer, ginagawa niya ang ginagawa ko. Ang mga dinala niya kay Kristo ay mas marami kaysa sa mga pinamunuan ko. Ngunit hindi ito mahalaga. Wala na akong ibang dadalhin kundi ang pangalan ni Kristo, na kung saan ako ay kawal, at siya lamang ang aking pinuno. Wala pang isang salita ang naisulat ko kay Luther, ni Luther sa akin. At bakit? Upang maipakita kung gaano kaysa ang Espiritu ng Diyos sa kanyang sarili, dahil pareho kaming itinuturo ng walang anumang pagsasabwatan, ang doktrina ni Kristo ng may gayong pagkakatulad. Noong 1516 ay inanyayahan si Zwingli na maging isang mangangaral sa kumbento sa Einsiedeln. Dito ay magkakaroon siya ng mas malapit na pananaw sa mga katiwalian ng Roma at dapat magkaroon ng impluwensya bilang isang reformador na mararamdaman na malayo sa kanyang katutubong Alps. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon ng Einsiedeln ay isang imahe ng birhen na sinasabing may kapangyarihan ng paggawa ng mga himala. Sa itaas ng pintuan ng kumbento ay ang inscription, dito maaaring makuha ang isang plenaryo na kapatawaran ng mga kasalanan. Ang mga pilgrim sa lahat ng panahon ay dumulog sa dambana ng birhen, ngunit sa dakilang taunang pagdiriwang ng pagtatalaga nito ay maraming tao ang dumating mula sa lahat ng bahagi ng Switzerland, at maging mula sa France at Germany. Si Zwingli, na lubhang naghihirap sa paningin,
ay sinamantala ang pagkakataong ipahayag ang kalayaan sa pamamagitan ng ebanghelyo sa mga aliping ito ng pamahiin. Huwag isipin, ang sabi niya, na ang Diyos ay nasa templong ito ng higit kaysa sa alinmang bahagi ng paglalang. Anuman ang bansang iyong tinitirhan, ang Diyos ay nasa paligid mo, at nakikinig sa iyo. Ang mga gawaing hindi kapaki-pakinabang, mahabang paglalakbay, mga pag-aalay, mga larawan, ang panawagan sa birhen o ng mga santo, ay makapagtitiyak sa iyo ng biyaya ng Diyos. Ano ang pakinabang ng napakaraming salita na isinasama natin sa ating mga panalangin? Ano ang bisa ng isang makintab na kaul, isang makinis na gupit na ulo, isang mahaba at umaagos na balabal, o mga gintong berda na tsinelas? Ang Diyos ay tumitingin sa puso, at ang ating mga puso ay malayo sa Kanya. Si Kristo, ang sabi niya, na minsang inihandog sa krus, ay ang sakripisyo at biktima, na nagbigay ng kasiyahan para sa mga kasalanan ng mga mananampalataya hanggang sa walang hanggan. Sa maraming tagapakinig ang mga tulong ito ay hindi tinatanggap. Isang mapait na pagkabigo sa kanila ang masabihan na ang kanilang nakakapagod na paglalakbay ay ginawa sa walang kabuluhan. Ang pagpapatawad na malayang inialay sa kanila sa pamamagitan ni Kristo ay hindi nila mauunawaan. Nasiyahan sila sa lumang daan patungo sa langit na itinalaga ng Roma para sa kanila. Sila ay lumiit mula sa kalituhan ng paghahanap para sa anumang mas mahusay. Mas madaling ipagkatiwala ang kanilang kaligtasan sa mga pari at sa papa kaysa hanapin ang kadalisayan ng puso. Ngunit ang ibang uri ay tumanggap ng may kagalakan ng balita ng pagtubo sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga pagdiriwang na ipinag-uutos ng Roma ay nabigong magdulot ng kapayapaan ng kaluluwa, at sa pananampalataya ay tinanggap nila ang dugo ng tagapagligtas bilang kanilang panlubag-loob. Ang mga ito ay bumalik sa kanilang mga tahanan upang ihayag sa iba ang mahalagang liwanag na kanilang natanggap. Sa gayo'y dinadala ang katotohanan mula sa nayon patungo sa nayon, sa bawat bayan, at ang bilang ng mga peregrino sa dambana ng birhen ay lubhang nabawasan. Nagkaroon ng pagbagsak sa mga handog, at dahil dito sa sweldo ni Zwingli, na kinuha mula sa kanila. Ngunit ito ay nagdulot lamang sa kanya ng kagalakan nang makita niyang ang kapangyarihan ng panatisismo at pamahiin ay nasa Syria. Ang mga awtoridad ng simbahan ay hindi bulag sa gawaing ginagawa ni Zwingli, ngunit sa kasalukuyan ay ipinagbabawal nilang makialam. Sa pag-asang matiyak pa siya sa kanilang layunin, sinikap nilang makuha siya sa pamamagitan ng mga pambabala, at samantala ang katotohanan ay humahawak sa puso ng mga tao. Ang mga gawain ni Zwingli sa Insideln ay naghanda sa kanya para sa isang mas malawak na bukid, at ito ay malapit na niyang pasukin. Pagkatapos ng 3 taon dito siya ay tinawag sa opisina ng mangangaral sa katedral sa Zurich. Ito ang pinakamahalagang bayan noon ng Swiss Confederacy, at ang impluwensyang ibinibigay dito ay malawak na mararamdaman. Gayunpaman, ang mga eklesyastiko na sa pamamagitan ng kanyang paanyaya ay dumating sa Zurich, ay nagnanais na pigilan ang anumang mga pagbabago, at naaayon silang nagpatuloy sa pagtuturo sa kanya tungkol sa kanyang mga tungkulin. Gagawin mo ang lahat ng pagsisikap, sabi nila, upang kolektahin ang mga kita ng kabanata, nang hindi tinatanaw ang pinakamaliit. Hikayatin mo ang mga mananampalataya, kapwa mula sa pulpito at sa kumpisalan, na magbayad ng lahat ng ikapuat dapat bayaran, at ipakita sa pamamagitan ng kanilang mga pag-aalay ang kanilang pagmamahal sa simbahan. Magiging masigasig ka sa pagtaas ng kita mula sa mga may sakit, mula sa mga misa, at sa pangkalahatan mula sa bawat ordinansa ng simbahan. Kung tungkol sa pangangasiwa ng mga sakramento, pangangaral, at pangangalaga sa kawan, idinagdag ng kanyang mga instructor, ito rin ang mga tungkulin ng chaplain. Ngunit para sa mga ito maaari kang gumamit ng isang kahalili, at lalo na sa pangangaral. Dapat mong ibigay ang mga sakramento sa walang iba kundi mga taong kilala, at kapag tinawag lamang, ipinagbabawal kang gawin iyon ng walang pagtatangi ng mga tao. Tahimik na nakinig si Zwingli sa paratang na ito, at bilang tugon, pagkatapos na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa karangalan ng isang tawag sa mahalagang istasyong ito, nagpatuloy siyang ipaliwanag ang kursong kanyang iminungkahi na gawin. Ang buhay ni Kristo, ang sabi niya, ay napakatagal nang nakatago sa mga tao. Mangangaral ako sa kabuuan ng Ebanghelyo ni San Mateo, nagmula lamang sa mga bukal ng banal na kasulatan, pinatunog ang lalim nito,
inihahambing ang isang talata sa isa pa, at naghahanap ng pangunawa sa pamamagitan ng Pelagian at think-time na panalangin. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa papuri sa kanyang bagtong na anak, sa tunay na kaligtasan ng mga kaluluwa, at sa kanilang pagpapatibay sa tunay na pananampalataya, na aking ay lalaan ang aking ministeryo. Bagamat hindi sinang-ayunan ng ilan sa mga eklesyastiko ang kanyang plano, at nagsikap na pigilan siya mula rito, si Zwingli ay nanatiling matatag. Ipinahayag niya na siya ay malapit nang magpasimula ng walang bagong pamamaraan, kundi ang lumang pamamaraan na ginamit ng simbahan noong mas maaga at mas dalisay na mga panahon. Napukaw na ang interes sa mga katotohanang itinuro niya, at ang mga tao ay dumagsa sa napakaraming bilang upang makinig sa kanyang pangangaral. Marami na matagal nang tumigil sa pagdalo sa paglilingkod ay kabilang sa kanyang mga tagapakinig. Sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga ebanghelyo at pagbabasa at pagpapaliwanag sa kanyang mga tagapakinig ng inspiradong salaysay ng buhay, mga turo, at kamatayan ni Kristo. Dito, tulad sa Insidel, ipinakita niya ang salita ng Diyos bilang ang tanging hindi nagkakamali na awtoridad at ang kamatayan ni Kristo bilang ang tanging ganap na sakripisyo. Kay Kristo, sabi niya, na nais kong akayin kayo. Kay Kristo, ang tunay na pinagmumulan ng kaligtasan, Ibad, B. 8, Kab. 6. Sa paligid ng mangangaral ay nagsisiksikan ang mga tao sa lahat ng uri, mula sa mga estadista at iskolar hanggang sa artisan at magsasaka. May malalim na interes silang nakinig sa kanyang mga salita. Siya ay hindi lamang nagpahayag ng alok ng isang libreng kaligtasan, ngunit walang takot na sinaway ang mga kasamaan at katiwalian ng panahon. Marami ang bumalik mula sa katedral na nagpupuri sa Diyos. Ang taong ito, ang sabi nila, ay isang mangangaral ng katotohanan. Siya ang ating magiging Moises, upang akayin tayo mula sa kadilimang ito ng Ehipto. Ngunit bagamat noong una ay tinanggap ang kanyang mga gawain ng may malaking sigasig, pagkaraan ng ilang panahon ay lumitaw ang pagsalungat. Itinakda ng mga monghe ang kanilang mga sarili upang hadlangan ang kanyang gawain at kondenahin ang kanyang mga turo. Marami ang bumubulusok sa kanya ng mga pangungutya at panunuya, ang iba ay gumamit ng kabastusan at pagbabanta. Ngunit tiniis ni Zwingli ang lahat ng may pagtitiis, na nagsasabi, kung nais nating madaig ang mas asama kay Jesu Kristo, kailangan nating ipikit ang ating mga mata laban sa maraming bagay. Sa mga panahong ito, isang bagong ahensya ang pumasok upang isulong ang gawain ng reforma. Isang Lucian ang ipinadala sa Zurich kasama ang ilan sa mga sinulat ni Luther, ng isang kaibigan ng reformang pananampalataya sa Basel, na nagmungkahi na ang pagbebenta ng mga aklat na ito ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan ng pagkalat ng liwanag. Alamin, isinulat niya kay Zwingli, kung ang taong ito ay nagtataglay ng sapat na karunungan at kasanayan, kung gayon, hayaang dalhin niya sa bawat lungsod, sa bawat bayan, sa bawat nayon, at maging sa bahay-bahay, kasama ng mga Swiss, ang mga gawa ni Luther, at lalo na ang kanyang paglalahad ng panalangin ng Panginoon na isinulat para sa mga laiko. Kung mas kilala sila, mas maraming mamimili ang mahahanap nila. Kaya ang liwanag ay natagpuan ang pasukan. Sa panahon na ang Diyos ay naghahanda upang baliin ang mga tanikala ng kamangmangan at pamahiin, kung gayon si Satanas ay gumagawa ng may pinakamalaking kapangyarihan upang kukutin ang mga tao sa kadiliman at upang gapyusan ang kanilang mga tanikala ng mas mahigpit. Habang ang mga tao ay tumatayo sa iba't ibang lupain upang iharap sa mga tao ang kapatawaran at pagbibigay katarungan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang Roma ay nagpatuloy na may panibagong lakas upang buksan ang kanyang merkado sa buong sangkakristyanuhan, na nag-aalok ng kapatawaran para sa pera. Ang bawat kasalanan ay may halaga nito, at ang mga tao ay pinagkalooban ng libreng lisensya para sa krimen kung ang kabangyaman ng simbahan ay maingat na napuno. Kaya't ang dalawang kilusan ay sumulong, ang isa ay nag-aalok ng kapatawaran ng kasalanan para sa pera, ang isa ay kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. Ang Roma na naglilisensya sa kasalanan at ginagawa itong pinagmumulan ng kita, hinahatulan ng mga reformador ang kasalanan at itinuturo si Kristo bilang ang pagpapalubag loob at tagapagligtas. Sa Alemanya ang pagbebenta ng mga indulhensya ay ipinagkatiwala sa mga preleng Dominikano at isinagawa ng kilalang Tetzel. Sa Switzerland ang trapiko ay inilagay sa mga kamay ng mga Fransiskano, sa ilalim ng kontrol ni Samson, isang Italyano na monghe.
Nakagawa na ng mabuting serbisyo si Samson sa simbahan, na nakakuha ng napakalaking halaga mula sa Germany at Switzerland upang punan ang kabangyaman ng Papa. Ngayon ay binagtas niya ang Switzerland na umaakit ng malalaking pulutong, sinira ang mga mahihirap na magsasaka ng kanilang kakaunting kita, at humihingi ng mayayamang regalo mula sa mayayamang uri. Ngunit ang impluwensya ng reforma ay nadama na sa pagbawas, bagaman hindi nito mapigilan, ang trapiko. Si Zwingli ay nasa Einsiedeln pa rin nang dumating si Samson, pagkatapos na makapasok sa Switzerland, dala ang kanyang mga paninda sa isang kalapit na bayan. Palibhasay na balitaan ang kanyang misyon, ang reformador ay agad na humarap upang salungatin siya. Hindi nagkita ang dalawa, ngunit ganoon ang tagumpay ni Zwingli sa paglalantad ng mga pagkukunwari ng frail kaya obligado siyang umalis sa ibang lugar. Sa Zurich, si Zwingli ay nangaral ng masigasig laban sa mga tagapagpatawad, at nang si Samson ay lumapit sa lugar, siya ay sinalubong ng isang mensahero mula sa konseho na may isang pahiwatig na inaasahan niyang ipasa. Sa wakas ay nakuha niya ang isang pasukan sa pamamagitan ng taktika, ngunit pinaalis ng walang pagbebenta ng isang solong pagpapatawad, at siya ay umalis sa Switzerland. Isang malakas na udyok ang ibinigay sa reforma sa pamamagitan ng paglitaw ng salot, o dakilang kamatayan, na dumaan sa Switzerland noong taong 1519. Habang ang mga tao ay hinarap ng harapan sa maninira, marami ang naakay upang madama kung gaano kawalang kabuluhan at kawalang halaga ang mga tao, ang mga pardon na kanilang binili kamakailan, at hinangad nila ang isang mas tiyak na pundasyon para sa kanilang pananampalataya. Si Zwingli sa Zurich ay sinaktan, siya ay dinala ng napakababa na ang lahat ng pag-asa ng kanyang paggaling ay binitawan, at ang ulat ay malawak na kumalat na siya ay patay na. Sa pagsubok na oras na iyon ang kanyang pag-asa at tapang ay hindi natitinag. Siya ay tumingin ng may pananampalataya sa krus ng Kalbaryo, nagtitiwala sa sapat na kabayaran para sa kasalanan. Nang siya ay bumalik mula sa mga pintuan ng kamatayan, ito ay upang ipangaral ang ebanghelyo ng may mas matinding sigasig kaysa dati, at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang hindi kilalang kapangyarihan. Malugod na tinanggap ng mga tao ang kanilang minamahal na pastor, bumalik sa kanila mula sa bingit ng libingan. Sila mismo ay nagmula sa pag-aalaga sa mga may sakit at namamatay, at nadama nila, na hindi kailanman nangyari, ang halaga ng ebanghelyo. Nakarating na si Zwingli sa isang mas malinaw na pagkaunawa sa mga katotohanan nito, at higit na naranasan sa kanyang sarili ang pagpapanibagong kapangyarihan nito. Ang pagbagsak ng tao at ang plano ng pagtubos ay ang mga paksa kung saan siya nanirahan. Kay Adan, sabi niya, tayo ay patay na, nalubog sa katiwalian at paghatol. Si Kristo ay bumili para sa atin ng walang hanggang pagtubos. Ang kanyang pagsinta ay isang walang hanggang sakripisyo, at walang hanggang mabisang magpagaling, binibigyang kasiyahan ito ang banal na katarungan magpakailanman para sa lahat ng umaasa rito ng may matatag at hindi natitinag na pananampalataya. Ngunit malinaw niyang itinuro na ang mga tao ay hindi, dahil sa biyaya ni Kristo, ay malayang magpatuloy sa kasalanan. Kung saan may pananampalataya sa Diyos, naroon ang Diyos, at saan man nananatili ang Diyos, mayroong isang sigasig na humihimok at nag-uudyok sa mga tao sa mabubuting gawa. Gayon ang interes sa pangangaral ni Zwingli na ang katedral ay napuno ng umaapaw sa mga pulutong na dumating upang makinig sa kanya. Unti-unti, sa makakaya nila, binuksan niya ang katotohanan sa kanyang mga nakikinig. Siya ay maingat na huwag ipakilala, sa una, ang mga punto na magpapagulat sa kanila at lumikha ng pagtatangi. Ang kanyang gawain ay upang makuha ang kanilang mga puso sa mga turo ni Kristo, upang palimbutin sila sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, at panatilihin sa kanilang harapan ang kanyang halimbawa, at sa kanilang pagtanggap ng mga alituntunin ng ebanghelyo, ang kanilang mga pamahiin at gawain ay tiyak na mapapabagsak. Hakbang-hakbang ang reformasyon ay sumulong sa Zurich. Sa alarma ang mga kaaway nito ay napukaw sa aktibong pagsalungat. Isang taon bago, binibigkas ng monghe ng Wittenberg ang kanyang hindi sa papa at sa emperador sa Worms, at ngayon ang lahat ay tila nagpapahiwatig ng katulad na pagtitiis sa mga pag-aangkin ng papa sa Zurich. Ang paulit-ulit na pag-atake ay ginawa kay Zwingli. Sa mga papal canton, paminsan-minsan, ang mga disipulo ng ebanghelyo ay dinadala sa estaka, ngunit ito ay hindi sapat, ang guro ng maling pananampalataya ay dapat na patahimikin.
Alinsunod dito, ang obispo ng Constance ay nagpadala ng 3 kinatawan sa konseho ng Zurich, na inakusahan si Zwingli na nagtuturo sa mga tao na labagin ang mga batas ng simbahan, kaya nalalagay sa panganib ang kapayapaan at mabuting kaayusan ng lipunan. Kung ang awtoridad ng simbahan ay isasantabi, hinimok niya, ang universal na anarkiya ay magbubunga. Sumagot si Zwingli na 4 na taon na siyang nagtuturo ng ebanghelyo sa Zurich, na mas tahimik at mapayapa kaysa sa ibang bayan sa Konfederasyon. Kung gayon, hindi ba, ang sabi niya, ang Kristyanismo ang pinakamahusay na pananggalang ng pangkalahatang seguridad. Pinayuhan ng mga kinatawan ang mga konsehal na magpatuloy sa simbahan, kung saan, ipinahayag nila, na walang kaligtasan. Tumugon si Zwingli, huwag hayaang makiluskan ng paratang na ito. Ang pundasyon ng simbahan ay ang parehong bato, ang parehong Kristo, na nagbigay kay Pedro ng kanyang pangalan dahil siya ay nagtapat sa kanya ng may katapatan. Sa bawat bansa ang sinumang sumasampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesus ay tinatanggap ng Diyos. Dito, tunay na, ang simbahan kung saan walang sinuman ang maliligtas. Bilang resulta ng kumperensya, tinanggap ng isa sa mga kinatawan ng obispo ang reformang pananampalataya. Ang konseho ay tumanggi na kumilos laban kay Zwingli, at ang Roma ay naghanda para sa isang panibagong pagsalakay. Ang reformer, nang mabalitaan ang mga pagkana ng kanyang mga kaaway, ay bumulalas, hayaan silang magsiparon, natatakot ako sa kanila gaya ng takot sa bangin sa mga alon na kumukulog sa paanan nito. Ang mga pagsisikap ng mga eklesyastiko ay nagpasulong lamang sa layunin na kanilang hinahangad na ibagsak. Ang katotohanan ay patuloy na lumaganap. Sa Alemanya, ang mga tagasunod nito, na ikinalulungkot ng pagkawala ni Luther, ay muling nabuhayan ng loob, nang makita nila ang pagsulong ng ebanghelyo sa Switzerland. Habang ang reformasyon ay naitatag sa Zurich, ang mga bunga nito ay higit na nakikita sa pagsupil sa bisyo at pagtataguyod ng kaayusan at pagkakaisa. Ang kapayapaan ay naninirahan sa ating bayan, ang isinulat ni Zwingli, walang awayan, walang pagkukunwari, walang inggit, walang alitan. Saan magmumula ang gayong pagkakaisa maliban sa Panginoon, at sa ating doktrina, na pumupuno sa atin ng mga bunga ng kapayapaan at kabanalan? Ang mga tagumpay na natamo ng reformasyon ay nagpasigla sa mga Romaniste sa mas determinadong pagsisikap para sa pagpapabagsak nito. Nang makita kung gaano kakaunti ang nagawa ng pag-uusig sa pagsupil sa gawain ni Luther sa Alemanya, nagpasya silang harapin ang reforma gamit ang sarili nitong mga sandata. Magsasagawa sila ng isang pagtatalo kay Zwingli, at sa pagkakaroon ng pagsasaayos ng mga bagay, titiyakin nila ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpili, sa kanilang sarili, hindi lamang sa lugar ng labanan, kundi ng mga hukom na dapat magpasya sa pagitan ng mga nag-aaway. At kung minsan nilang may pasok si Zwingli sa kanilang kapangyarihan, mag-iingat sila na hindi siya makatakas sa kanila. Tumahimik ang pinuno, mabilis na madudurog ang kilusan. Ang layuning ito, gayunpaman, ay maingat na itinago. Ang pagtatalo ay hinirang nagaganapin sa Baden, ngunit wala si Zwingli. Ang konseho ng Zurich, na pinaghihinalaan ang mga disenyo ng mga papa, at binigyan ng babala sa pamamagitan ng mga nasusunog na tambak na nag-alab sa mga kanton ng papa para sa mga tagapagkumpisal ng ebanghelyo, ay nagbabawal sa kanilang pastor na ilantad ang kanyang sarili sa panganib na ito. Sa Zurich ay handa siyang salubungin ang lahat ng mga partisan na maaaring ipadala ng Roma, ngunit ang pagpunta sa Baden, kung saan ang dugo ng mga martir para sa katotohanan ay ibinuhos pa lamang, ay patungo sa tiyak na kamatayan. Si Oecolampadies at Haller ay pinili upang kumatawan sa mga reformador, habang ang tanyag na Dr. Eck, na suportado ng isang host ng mga matalinong doktor at prelates, ay ang kampyon ng Roma. Bagamat wala si Zwingli sa kumperensya, naramdaman ang kanyang impluensya. Ang mga sekretarya ay pinili ng lahat ng mga papa, at ang iba ay ipinagbabawal na kumuha ng mga tala, sa sakit ng kamatayan. Sa kabila nito, araw-araw ay nakatanggap si Zwingli ng isang tapat na ulat ng kung ano ang sinabi sa Baden. Ang isang estudyanteng dumalo sa pagtatalo ay gumawa ng isang talaan tuwing gabi ng mga argumento na ipinakita sa araw na iyon. Ang mga papel na ito ay pinagsikapang ihatid ng dalawang mag-aaral, kasama ang pang-araw-araw na mga liham ni Oecolampadies, kay Zwingli sa Zurich. Sumagot ang reformador, na nagbibigay ng payo at mungkahi.
Ang kanyang mga sulat ay isinulat sa gabi, at ang mga estudyante ay bumalik kasama nila sa Baden sa umaga. Upang maiwasan ang pagbabantay ng bantay na nakatalaga sa mga pintuang daan ng lungsod, ang mga mensaherong ito ay nagdala ng mga basket ng manok sa kanilang mga ulo, at sila ay pinahintulutang dumaan ng walang sagabal. Sa gayon ay pinanatili ni Zwingli ang pakikipaglaban sa kanyang tusong mga kalaban. Siya ay, mas nagpagal, sabi ni Myconius, sa pamamagitan ng kanyang mga pagninilay-nilay, ang kanyang mga gabing walang tulog, at ang payo na ipinadala niya sa Baden, kaysa sa ginawa niya sa pamamagitan ng personal na pagtalakay sa gitna ng kanyang mga kaaway. Ang mga Romanista, na namula sa inaasahang tagumpay, ay dumating sa Baden na nakasuot ng pinakamayamang damit at kumikinang sa mga alahas. Naging marangya sila, ang kanilang mga mesa ay nakalatag na may pinakamamahal na mga delicacy at pinakamapipiling alak. Ang pasanin ng kanilang mga tungkuling eklesyastiko ay gamaan ng kagalakan at pagsasaya. Sa kapansin-pansing kabaligtaran ay lumitaw ang mga reformador, na tinitingnan ng mga tao na mas mabuti kaysa sa grupo ng mga pulubi, at ang kanilang matipid na pamasahe ay nagpapanatili sa kanila ng maikling panahon sa hapag. Ang Panginoong may lupa ni Oecolampadies, na nagbabantay sa kanyang silid, ay natagpuang siya ay laging nasa pag-aaral o sa pagdarasal, at labis na nagtataka, ay nagulat na ang erehe ay hindi bababasa, napakarelihiyoso. Sa kumperensya, mapagmataas na umakyat si Eck sa isang pulpito na pinalamutian ng napakaganda, habang ang abang si Oecolampadies, na may kaakit-akit na pananamit, ay napilitang umupo sa harap ng kanyang kalaban sa isang bastos na inukit na dumi. Hindi nabigo sa kanya ang malakas na boses ni Eck at walang hangganang katiyakan. Ang kanyang kasigasigan ay pinasigla ng pag-asa ng ginto pati na rin ng katanyagan, sapagkat ang tagapagtanggol ng pananampalataya ay gagantimpalaan ng isang magandang bayad. Kapag nabigo ang mas mahusay na mga argumento, siya ay gumawa ng mga insulto, at maging sa mga panunumpa. Si Oecolampadies, mahinhin at walang tiwala sa sarili, ay umiwas sa labanan, at pinasok niya ito ng may time na pagpupunyagi. Wala akong kinikilalang iba pang pamantayan ng paghatol kundi ang salita ng Diyos. Bagamat banayad at magalang sa pag-uugali, pinatunayan niya ang kanyang sarili na kaya at hindi kumikibo. Habang ang mga Romanista, ayon sa kanilang nakagawian, ay humihingi ng awtoridad sa mga kaugalian ng simbahan, ang reformer ay matibay na sumunod sa banal na kasulatan. Ang kaugalian, sabi niya, ay walang puwersa sa ating Switzerland, maliban kung ito ay ayon sa konstitusyon. Ngayon, sa usapin ng pananampalataya, ang Biblia ang ating konstitusyon. Ang kaibahan sa pagitan ng dalawang disputants ay hindi walang epekto. Ang mahinahon, malinaw na pangangatwiran ng reformer, na napakamalumanay at mahinhin na ipinakita, ay umaakit sa mga isipan na bamaling sa pagkasuklam mula sa mayabang at maingay na mga pagpapalagay ni Eck. Ang talakayan ay nagpatuloy ng 18 araw. Sa pagsasara nito ay inangkin ng mga papa na may malaking pagtitiwala ang tagumpay. Karamihan sa mga kinatawan ay pumanig sa Roma, at ang Dieta ay nagpahayag na ang mga reformador ay natalo at ipinahayag na sila, kasama ni Zwingli, ang kanilang pinuno, ay nahiwalay sa simbahan. Ngunit ang mga bunga ng kumperensya ay nagsiwalat kung aling panig ang kalamangan. Ang paligsahan ay nagbunga ng isang malakas na puwersa sa layunin ng mga Protestante, at hindi nagtagal pagkatapos ay nagdeklara ang mahahalagang lungsod ng Bern at Basel para sa reformasyon. Dito nagtatapos ang Kabanata 9. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.